Sila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. Narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng particular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang Speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react po dito sa interview ni Senate President Chis Escudero dito po sa SMNI, kung saan talagang pinalaga niya po itong si House Speaker Martin Romualdez, no, na hindi siya magiging sunod-sunuran sa kung ano sabihin nito at wag siyang igagaya or wag igagaya ang Senado sa ginagawa nito sa Kamara at sa ilang mga mambabatas na tila sunod-sunuran sa mga gusto mangyari ni House Speaker Romualdez. So talagang sinabi ni SP Chis Escudero na siya po ay susunod sa tamang proseso, no, at hindi siya magpapa-apekto dito nga po sa mga sinasabi sa kanyang likuran kung meron man, at pinipressure siya, no. At ito nga po yung tungkol sa impeachment case ni VP Sara, kung saan gusto na pong simulan yung impeachment trial. Talagang atat na atat itong ilang mga mambabatas, lalo na yung mga pumirma dyan sa impeachment complaint ni VP Sara, no, na gusto nilang simulan na to at talagang parang takot na takot sila na baka mabasura itong impeachment case ni VP Sara. So talakayin natin mga kababayan, no, bakit nga ba para sa akin ito ay isa sa mga makasaysayang pangyayari dito sa ating bansa. So itong impeachment kasi ni Vice President Sara Duterte ay masasabi kong makasaysayan dahil ito ay ang kauna-unahang impeachment trial ng isang nakaupong vice presidente. Sa kasaysayan kasi ng Pilipinas mga kababayan, ngayon lang nangyari ito, no. Bukod dito, ang na-impeach lang sa pagkakaalala natin ay si President Joseph Estrada at sumunod po dyan si Renato Corona noong 2012. So 2000 si Joseph Estrada, then 2012 si Renato Corona. So kadalasan nakatuon ito sa Pangulo, no. Pero ngayon, Vice Presidente yung gustong patalsikin dahil nga daw sa mga issue kuno na pinupukol sa kanya sa confidential fund at kung ano-ano pa, no? So, alam nyo mga kababayan, napakalaking epekto nito, no? Kasi bukod dito, pwede kasing mag-iba yung political landscape ng Pilipinas, no? Alam nyo naman, yung nangyaring May 11, 2025 na election sa midterm, grabe yung nangyari, no. Talagang hindi natin inaasahan yung resulta ng naging election, at up until now sa mga surveys na lumalabas mga kababayan ay talagang yung trust rating ng mga Duterte talagang patuloy na tumataas at hindi bumababa. Patuloy na dumadami ang mga taga-suporta, kaya naman ramdam kahit naman kung sinong political mag-a-analyze nito ay talagang masasabi talaga na grabe pa rin yung epekto ng Duterte sa ating politika. Aside from that, itong impeachment mga kababayan ay may epekto din sa checks and balances, no? Kasi ang impeachment trial nito ay pagsubok sa sistema ng check and balances sa gobyerno. So ang Kongreso, lalo na ang Senado, ay kailangan ipakita na kaya nitong maging patas at hindi maimpluwensya ng politika. Kaya nga super pressured na po yung nangyayari dito sa Senado at sa Kamara. Talagang halos araw-araw talagang trending sila sa social media at sa mga mainstream media. At kung maaalala ko nga mga kababayan, itong si Senator Amy Marcos ay may isang short clip interview din kung saan sinabi niya nga po na bakit dinidelay pa kasi itong impeachment trial.
ayaw na lang daw nilang aminin na talagang talo na at wala nang patutunguhan itong impeachment trial at dapat nang ibasura. So marami din kasing naniniwalang mga senador talaga na walang basihan itong impeachment. At doon naman sa kontra partido, gusto nilang ipagpatuloy dahil sila daw ay may pinanghahawakan. So ito naman si VP Sara, di ba mga kababayan, sinabi niya din sa kanyang mga nakarang interview na wala siyang aatrasan at gusto niya nga mag-pursue itong impeachment trial dahil gusto niya din po na malinis yung kanyang pangalan at gusto niya nga po ng tinatawag na bloodbath. So itong bloodbath na tinatawag ni VP Sara is hindi naman literal na maging violente sa mga mag-uusig sa kanya, no, kundi itong bloodbath na tinatawag niya ay isang madugong pakikipagtagisan, no, tagisan ng talino, tagisan ng mga hawak na ebidensya, labanan talaga ng kaalaman sa politika, lalo na sa batas. At ito yung usapin nga sa talagang konstitusyon ng ating bansa kung sino ba ang mananaig, no. So gustong-gusto ni VP Sara yan at ikaw, kung ikaw na sa posisyon ni VP Sara, no, kung ikaw ay may kasalanan talaga, hindi mo nagugustuhin pang gumulong itong kasong ito, no, dahil alam mong ikaw ay talagang masisentensyahan dito ng hindi maganda. Pero sa kaso po ni VP Sara, gusto niya pong ipagpatuloy na isa sa mga bagay na nakikita ko na talagang inosente po ang ating Vice Presidente dahil handa niyang harapin itong mga issue na ito at ipamuka sa mga kababayan natin, sa mga kongresista na pumirma at naniwala na siya ay nagkasala, no? Lalo na dito sa pinupukol nilang confidential fund na talaga namang gusto niyang linisin ng kanyang pangalan na hindi po siya nagnakaw kailanman sa kaban ng bayan. So, para sa akin, kung ako yung masusunod dito mga kababayan, gusto ko siyang ituloy, no? Dahil gusto kong makita na mabasura or mapahiya itong mga kongresista na to na talagang iba yung pinupukol nilang mga issue dito kay VP Sara upang masira siya sa taong bayan. Well, sa kakagawa nila ng ganito, mas lalo pong minamahal ang ating Vice President Sara Duterte, no? At ito nga po, itong paninindigan po ni Senate President Chis Escudero ay isang malaking pagsasaludo din, no, dahil hindi siya magiging sunod-sunuran dito kay House Speaker Martin Romualdez, no. At sana ito ay totoo, no, na hindi lamang po pa-photo off or pabango lang. Sana ito ay may katotohanan na magdesisyon ang ating mga senador at sumunod sa tamang proseso at talagang maging patas po sa batas at kay VP Sara ang magiging resulta nitong impeachment na to, no. So napakarami pa nating dapat abangan mga kababayan dahil habang papalapit ang impeachment trial ni VP Sara ay talaga namang unti-unting nabubungkal yung mga hindi natin dapat marinig at hindi dapat nating malaman, no. Talagang makikita mo talaga na may tensyon sa pagitan ng Senado at ng Kamara. So ilang araw pa, no, baka meron pang mga balita na lalabas or ano man. So abangan po natin lahat yan at tayo po ay magbabantay at magkokomento, magbibigay ng insights about dito sa nangyayari po ngayon sa makasaysayang tagpo dito po sa Pilipinas. So talagang ang mata ng mga tao, mga kababayan, ay nakabantay sa galaw dito ng ating sa tao sa gobyerno, sa ating gobyerno kung ano ang ginagawa. So lahat po tayo ay nakamasid. Yung iba dyan tahimik lang pero mapagmasid po yan. At alam nyo na, ang power ng mga kababayan natin, no, pagdating ng botohan, no, napakalaki po ng impluwensya nito sa 2028 presidential election dahil maaari nitong mabago yung political landscape ng ating bansa. So abang-abang lang tayo mga kababayan, no. Tignan natin kung gaano kalakas ang power ng Duterte lalo na sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Tignan natin, no, kung ano yung epekto nitong impeachment na to. Talaga namang magkakaalaman. Sabi nga ni VP Sara na sa kanya nga daw yung huling alas. So ano kaya yun, no, mga kababayan, no? Kapanabik, no? Ayaw na sana nating mangyari to dahil marami pa tayong dapat pagtuunan ng issue. Pero
sa kabilang banda, kailangan din talaga nating malaman kung ano ang katotohanan. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong mga kababayan. Comment down below ang inyong mga opinion at ano yung gusto nyong idagdag dito sa aking naging reaction dito sa sinabi ni Senate President Chis Escudero. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.